Maligayang pagbabalik sa Master Grey Recap. Ipapaliwanag ko ang American drama thriller film na pinamagatang Pause. Spoiler alert, watch out and take care. Noon 1876 sa Santa Cruz. Kasama ni Adi ang kanyang mga magulang sa isang karnabal sa Santa Cruz Beach Boardwalk. Tumingin siya sa paligid ng karnabal, napansin niya ang iba't ibang aktibidad sa paligid niya. Ang kanyang ina ay pupunta sa banyo, habang ang kanyang ama ay naglalaro. Naiwan si Adi, kaya naglakad-lakad siya para tumingin sa paligid. Una, pumunta siya sa isang beach sa tabi ng karnabal, pagkatapos ay pumasok siya sa isang funhouse. Ang mga ilaw ay biglang namatay, at si Adi ay na-stuck sa paligid ng mga salamin. Biglang nakasalubong niya ang kanyang doppelganger. Napunta hanggang sa kasalukuyan, isang pamilya, 4 sila sa biyahe papuntang Santa Cruz, California. Malaki na ngayon si Adi, at ina ng 2 anak, sina Zora at Jason. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa tahanan ng kinalakihan ni Adi sa Santa Cruz. Sa tanghalian, pinilit ni Gabe Wilson, ang kanyang asawa, na pumunta sa Santa Cruz Beach Boardwalk ng gabing iyon para mag-enjoy. Naaalala pa rin ni Adi hanggang ngayon ang ginawa sa kanya ng gabing iyon sa funhouse. Siya ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng engkwentro at ang kanyang paggaling, kung saan natahimik siya ng ilang sandali. Ayaw na niyang bumalik doon, ngunit matagumpay siyang naakit ni Gabe. Pagkatapos ay nagmamaneho ang pamilya sa dalampasigan. Habang papunta sa beach, nagsasaya sila sa kanilang sasakyan. Pinagtatawanan ni Zora ang magic firing ni Jason. Sa isang punto, nasaksihan nila ang mga paramedic na kinuha ang isang katawan ng isang matandang lalaki na may dugo sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa dalampasigan, nakasalubong nila ang kanilang mga kaibigan, sina Josh Tyler, Kitty Tyler, at ang kanilang kambal na anak na babae. Habang nagpapahinga ang dalawang pamilya, pumunta si Jason sa banyo. Habang pabalik ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaki na kamukha ng patay na nakita nila kanina. Napansin ni Adi na nawawala si Jason at natakot siya. Nang sa wakas ay mahanap niya si Jason, nagpasya silang umuwi. Sa gabi, sinabi ni Adi kay Gabe ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa kanyang doppelganger noong bata pa siya. Gayunpaman, mukhang hindi naniniwala si Gabe sa kanya. Habang nag-uusap sila ay namatay ang mga ilaw, biglang dumating si Jason at sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa isang pamilya na nakatayo sa kanilang driveway. Tumingin sila sa bintana at nakita nila ang isang pamilyang may 4 na nakatayo. Doon si Zora ay lumabas din, si Adi ay nabigla at tumawag ng pulis habang si Gabe ay lumabas para sabihin, umalis na sila, ngunit hindi sumagot ang pamilya at nakatayo lang doon. Si Gabe ay kumuha ng baseball bat at lumabas muli. Sa pagkakataong ito ay nagsimula na silang maglakad palapit sa kanya. Nakaramdam siya ng takot kaya pumasok siya sa loob at nilock ang mga pinto. Ngunit ang mga tao sa labas ay nakahanap ng nakatagong susi at pumasok sila. Nagulat ang pamilya nang mapansin na ang mga nanghihimasok ay ang kanilang mga doppelgangers. Na-corner nila ang pamilya sa kanilang sariling sala na pinagbabantaan sila gamit ang gunting. Pinaupo nila sila sa harap nila. Ang doppelganger ni Jason ay si Pluto na mahilig sa apoy, kay Zores naman ay isang sadistang nagngangalang Aubrey. Para kay Gabe naman ay si Abraham at ang pinuno ng grupo ay ang doppelganger ni Addis na nagngangalang Red. Siya lang ang nakakapagsalita at may malalim at magaspang na boses. Sinabi sa kanila ni Red na sila ang anino ng pamilya Wilson at tinatawag na Tethered. Ang Tethered ay parte ng kanilang kaluluwa ng kanilang lookalike at namumuhay sila bilang mga anino nila sa buong buhay nila. Ngunit ngayon sila ay dumating sa paghiwalay ng kanilang mga sarili. Sinabi ni Red sa kanila ang isang kwento tungkol sa isang batang babae at ang kanyang anino na tinutukoy ang kanyang sarili at si Adi. Habang si Adi ay kumakain ng masarap at mainit-init na pagkain, kinailangan ni Red na kumain ng hilaw na dumudugo na kuneho. Si Adi ay binigyan ng malambot na laruan para laruin habang matalas at malamig ang mga laruan ni Red. Nakilala ni Adi si Gabe, ang kanyang mapagmahal na prinsipe, ngunit kinailangan ni Red na pakasalan si Abraham dahil siya ang double para kay Gabe. Si Adi ay nagsilang ng isang mapagmahal na anak na babae na si Zoro, ngunit ipinanganak ni Red ang isang sadistikong halimaw na si Aubrey. At ang huli ay sinabi niya na may mga doktor si Adi para operahan siya at tulungan sa kanyang panganganak, ngunit si Red ay kailangan na gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. At dumating si Red sa sukdulan dahil kay Adi at ang kanyang perpektong buhay, kaya't sila ay lumabas sa anino upang angkinan ang kanilang buhay. Pagkatapos magpaliwanag ay pinapusasan ni Red si Adi sa kanyang sarili sa mesa. Hinailan ni Abraham si Gabe palayo sa kabilang kwarto. Hinabol naman ni Aubrey si Zores sa mga kalye habang pinipilit ni Pluto si Jason na makipaglaro sa kanya. Ang plano ng mga nanghihimasok ay paghiwalayin ang pamilya Wilson at takutin sila at patayin sila.
Si Pluto at Jason ay naglalaro ng apoy sa isang maliit na silid kung saan nakita ni Jason si Plutos na may peklat sa mukha sa unang pagkakataon. Si Zore ay tinutugis ni Aubrey habang sasaksakin siya ng isang gunting ay pinigilan siya ng isang lalaki tumakas si Zore at si Aubrey ay sinaksak ang lalaki at namatay. Samantala hinampis ni Abraham si Gabe at nawala ng malay nilagay siya sa garbage bag at pumasok sa bangka. Pinunit ni Gabe ang isang maliit na butas sa bag at napansin ang baseball bat sa tabi ni Abraham. Biglang huminto ang bangka sinamantala ang pagkakataong ito ay lumabas si Gabe mula sa bag at hinampis si Abraham ng baseball bat at nahulog sa tubig. Ngunit habang ang bangka ay nagsimulang gumalaw nahulog din si Gabe sa tubig, nakita ni Gabe na huminto ang bangka at umakyat sa ibabaw nito. Sinalakay siya ni Abraham mula sa likuran ngunit itinulak niya ito pabalik sa tubig at pinatay siya. Ginamit ni Gabe ang bangka pabalik sa bahay samantala napagtanto ni Jason na ginagaya ni Pluto ang kanyang mga galaw. Inabala niya si Pluto gamit ang kanyang singsing sa apoy at nagawa niyang tumakbo palabas at ikinulong siya sa loob ng silid. Narinig ni Red ang ingay pumasok siya at binuksan ang pinto para kay Pluto tumingin siya sa paligid ng bahay para kay Jason. Pagkatapos ay nakita niya ang lumang stuffed toy ni Addie at pinutol ang ulo nito. Nakatali pa rin si Addie sa mesa ngunit napansin niya ang isang furry place poker sa malapit na kuha niya ito at napalaya ang sarili sa pagkatali. Pagkatapos ay nahanap niya si Jason at tumakbo palabas ng bahay nakita nila si Zore sa kanilang driveway dumating doon si Gabe kasama ang kanyang bangka sa tamang oras sumakay sila at nakatakas. Sa ibang lugar ay nasa kanilang tahanan ang pamilya Tyler nang makarinig si Kitty ng ingay sinabi niya kay Josh na tingnan kung ano iyon. Biglang lumitaw ang kanilang mga doppelganger at pinatay ang pamilya sa loob ng ilang segundo, nang dumating ang family Wilson doon ay tinanong ni Addie si Josh na isang doppelganger para sa tulong. Nang binuksan niya ang pinto para sa kanya ay napagtanto niyang hindi siya iyon at tinamaan siya sa ulo ng furry place poker. Gayunpaman ito ay hindi gaanong nakasakit sa kanya ang iba mula sa loob ay kinaladkad din si Addie. Papasok. Si Gabe at ang mga bata ay nasa labas ng maglakad ang impostor na si Josh, patungo sa kanila nagsitakbuhan ang mga bata habang tumatakbo si Gabe sa kabilang direksyon para ilihis ang atensyon ni Josh. Pumasok ang mga bata sa loob ng bahay papunta sa kanilang ina. Pumili si Zore ng golf club bilang sandata. Nang marinig nila si Addie na sumisigaw mula sa itaas umakyat sila at nakita ang mga bangkay ng kamba, nakahiga sa sahig habang naglalaro ang kambal na doppelganger sa paligid. Biglang lumitaw ang isa sa kanila sa harap ni Zore hinampes niya ito ng baseball bat dahilan para matamba siya sumunod ay inatake sila ng isa pang kambal. Pagkatapos ng kaunting away, pinatay din siya ni Zora. Kitty doppelganger ay nasa kwarto kung saan itinali niya si Addie sa kama. Samantala tumakbo si Gabe papunta sa bangka at sinundan siya ni Josh doon. Pagkatapos ay binaril si Josh ng flare gun at inatake siya hanggang mamatay nakita ni Kitty sa bintana si Gabe na pinatay si Josh. Samantala inatake siya ni Zore sa likuran ngunit nakaiwas si Kitty sasaksakin na sana niya si Zora, ngunit iniligtas siya ni Jason sa pamamagitan ng paghampas kay Kitty sa kanyang ulo. Ang Wilson family ay nakaupo sa sala at sinubukang intindihin ang sitwasyon. Ang lahat ng linya ng 911 ay busy tumingin sila sa balita at napagtanto na ito ay nangyayari sa buong paligid bansa. Sinasabi ng balita na ang mga doppelganger ay lumalabas mula sa mga imburnal na may mga gunting bilang mga sandata. Sila ay walang isip na sinasaksak ang mga tao hanggang sa mamatay sa buong bansa. Nakita nila na ang mga doppelganger ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang napakalaking human chain. Pagkatapos nilang patayin ang kanilang mga counterparts na lumalabas na ilang buwan na nilang pinaplano ito. Dahil inaatake ang buong bansa ay nagpasya si Addie na magmaneho sa baybayin at tumakas sa Mexico. Habang ang pamilya ay sumakay sa kotse, si Aubrey ay lumitaw sa harap nila, sinubukan ni Zora na hampasin siya ng kotse ngunit tumalon si Aubrey papunta sa kanila. Pagkatapos ay itinigil ni Zora ang sasakyan at bigla siyang pinalipad papunta sa isang puno kung saan siya ay nabaon sa isang sanga ng puno. Tumakas ang pamilya mula sa pinangyarihan nakita nila ang ilang bangkay sa kanilang paglalakbay. Napahinto sila ng isang kotse na nasusunog sa gitna ng kalsada ang doppelganger ni Jason na si Pluto ay lumitaw, si Addie ay lumabas upang labanan siya habang ang iba ay nananatili sa kotse. Di nagtagal ay napagtanto ni Jason na ito ay talagang isang bitag na balak ni Pluto na pag-apuyin ang sasakyan ng pamilya sinabi niya sa lahat na lumabas mula rito. Bago sinindihan ni Pluto ang pasporo naalala ni Jason na ginagaya ng doppelgangers ang kanilang mga galaw kaya nagsimula siyang maglakad paatras. Dahil dito ay napaatras din si Pluto sa huli ay narating ni Pluto ang nasusunog na sasakyan at nasunog ang kanyang sarili.
Ngunit sa sandaling iyon ay lumabas si Red sa kanyang pinagtataguan at kinidnap si Jason, at hinabol sila ni Addie at nakita niya ang mahabang human chain ng mga doppelganger na nakatayo sa kabila ng dalampasigan. Pagkatapos ay narating ang lugar na pinasukan niya noong nakaraang mga taon, nilibot niya ito at nakita ang isang pinto na patungo sa isang lugar sa ibaba. Isang kuneho ang lumabas sa pintuan. Siya ay bumaba at nakadiscover ng isang malaking lugar na parang tagong establishment. Bumaba siya gamit ang elevator at pumasok sa isang malaking hallway na may maraming kwarto sa magkabilang gilid. Maraming kuneho ang tumatakbo sa paligid ng hallway. Nakita niya si Red sa isa sa mga kwarto na tila isang silid-aralan, at ang doppelganger human chain ay nakaguhit sa board. Tinanong siya ni Addie kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit si Red ay nagsimulang magdaldal tungkol sa kung paano rin sila naging tao. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang sikreto ng kanilang pag-iral. Ipinaliwanag ni Red na ang tethered na tinatawag ding shadows ay aktwal na mga artificial na nilalang na nilikha ng gobyerno upang kontrolin ang mga orihinal sa ibabaw para sa kanilang sariling mga baluktot na layunin. Ang proyekto ay naglalayong lumikha ng mga clone na konektado sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kaluluwa. Ang layunin ng proyektong ito ay gamitin ang mga clone upang kontrolin ang mga tao tulad ng mga puppet sa buong Amerika. Ngunit ang mga eksperimento ay nabigo at ang tethered ay inabandona sa ilalim ng lupa ng ilang mga henerasyon, na ginagaya ang mga aksyon ng kanilang mga kaparehas at nabubuhay sa karne ng kunay. Nung gabing pinagtagpo ni Faith sina Red at Addie, mabilis na napagtanto ng iba na iba si Red, kaya pinili nila siya bilang kanilang pinuno. Pinlano nila ito sa loob ng maraming taon. Nais nilang maghiganti sa kanilang mga kaparehas, ngunit higit pa doon ay nais nilang lumikha ng isang pahayag ng kanilang pag-iral sa mundo. Kaya't nagpasya silang bumuo ng human chain. Pagkatapos makatagpo ni Addie si Red, ay pinapasok siya ng kanyang mga magulang sa isang ballet dance class, kaya naman ginagaya ni Red si Addie at sumayaw din. Ayon sa kanya, ang pagsasayaw ang dahilan na nagligtas sa kanya. Nagsimula sila maglaban na parang sumasayaw at naiiwasan ni Red ang mga atake ni Addie. Siya ang lamang sa laban. Tumatakbo si Red sa mga pasilyo, habang sinusundan siya ni Addie na may hawak na furry place poker sa kanyang kamay. Lalong tumindi ang kanilang laban, biglang tumalon si Red kay Addie gamit ang isang gunting mula sa kanyang likuran. Ngunit bago siya matamaan, sinaksak siya ni Addie gamit ang furry place poker, na ikinamatay niya. Habang si Red ay nasa bingit ng kamatayan, sinisipol niya ang parehong himig na narinig ni Addie sa unang pagkakataon na nakilala niya si Red. Naasar si Addie, kaya sinakal niya si Red gamit ang kanyang mga poses, at pinatay siya na parang nababaliw. Pagkatapos ay nakita niya si Jason na nagtatago sa loob ng isang locker sa malapit. Pareho silang lumabas, at nakita sina Gabe at Zora na nagtatago sa loob ng isang ambulansya. Pagkatapos ay nagmamaneho ang pamilya sa parehong ambulansya. Habang nagmamaneho si Addie, nakita natin ang flashback ng gabing nakilala niya si Red. Nakaharap si Addie kay Red. Bigla siyang sinakal ni Red at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad siya nito pababa sa kanyang silid at pinusesan siya sa kama. Nagpalit si Red ng damit ni Addie at pumalit sa kanya sa totoong buhay. Noong gabing iyon, inuwi ng mga magulang ni Addie ang doppelganger ng kanilang anak. Ipinapaliwanag nito kung bakit si Red ang tanging kayang magsalita at mag-isip sa kanila, na humantong sa kanilang pag-aalsa. Nasira ang boses ni Red dahil sinakal siya ng kanyang doppelganger at nasira ang kanyang lalamunan, at nagiging malalim at basag ang kanyang boses. Nilinaw din ito kung bakit si Addie, bilang isang bata, ay hindi makapagsalita matapos siyang matagpuan sa dalampasigan. Hindi marunong magsalita ang isang shadows. Sa paglipas ng panahon, ang anino ni Addie ay natutong magsalita at naging isang regular na tao, may kakayahang magmahal at tumawa, at nakalimutan na siya ay isang lang palang clone. Nagtatapos ang pelikula nang makita natin ang ilang milya ang haba ng human chain na nabuo ng mga doppelganger. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panonood.